morning ako mga bayo. Napakunot ng noo si Logan bago tumingin sa pinanggalingan ng tinig. Mula sa bukana ng kwadra, naroon at nakatayo ang isang dalaga na sa tingin niya ay kaedad lamang niya. Nakasuot ito ng kupasang pantalon, habang ang pang-itaas ay isang sando na pinatungan lamang ng checkered na long sleeve. Nakabota ito at may hawak na cowboy hat. Agad na tumaas ang dulong bahagi ng kanyang labi dahil sa itsura ng dalaga. Para itong western cowgirl sa kanyang ayos. Naku Gia, oo nga't magaling ka, pero hindi ko pwedeng ipagkatiwala sa iyo si Senyorito Logan. Ikiniling ni Gianna ang kanyang ulo habang harapang sinusuri ang binata sa harap. Magandang araw, Senyorito. Bati niya at ngumiti ng malawak. Gusto mo bang turuan kita mga bayo? Agad na tanong niya sa pilyang tinig. Pumaroon ka na sa mansyon, Gia. At samahan ang iyong tiya. Ako na ang magtuturo kay Senyorito. Pagtataboy sa kanya ng matandang katulong sa kanilang hasyenda. Let her, manong. Agap ni Logan sa matanda, kaya't agad na sumilay ang tagumpay ng ngiti ni Gianna. Naku, Senyorito, baka mapano ka? Akong bahala sa kanya, Mang Cardo. Ani Gianna at agad kinuha ang tali ng kabayo sa matanda. Sumunod ka sa akin, Senyorito. Bago kita turuan mga bayo, kailangan mo munang matutong magpaamo nito. Kabayo ang dapat na paamuhin ni Logan. Subalit maging si Gianna yata, na paamo ng binata. Halos mapunit na ang labi ng dalaga dahil sa kakangiti niya habang tinuturuan si Logan kung paano magpaamo at sumampas sa kabayo. Noong nakaraang buwan pa alam ni Gianna na isang apo ni Don Lorenzo ang darating. Subalit, hindi niya inaasahan na isang gwapong nilalang pala ang darating. Habang pinapanood ang senyorito sa ginagawa nitong pagpapaamo, nakamasid lamang si Gianna sa lalaki at sa kabayo. Nakapangalumba pa ito, kumikinang pa ang mga mata habang nanonood sa binata. Para siyang nakakita ng prinsipe. Marami namang gwapo sa kanilang lugar, pero presko ang itsura ni Logan sa kanyang paningin at higit na mas gwapo ito sa mga karaniwang nakikita. Tuturuan mo ba ako o papanoorin mo lang ako? Hindi ka ba magagalit kung yung huli ang pipiliin ko, Senyorito? Mabuti na lamang at agad na naitago ni Logan ang ngiting muntikang kumawala sa labi niya dahil sa sinabi ni Gianna. Sa susunod na lang yan. Kailangan ko matuto mga bayo. Ba't atat kang matuto? Aalis ka rin ba agad? Bakit? Gusto mo bang manatili ako dito na matagal? Si Logan naman ang naging pilyo. Bakit? Kapag ba sinabi kong oo, gagawin mo? Nang hahamon na tanong ni Gianna. Binitiwan ni Logan ang paghaplos sa kabayo upang harapin si Gianna at ngumiti. Yung ngiting makalaglag, underwear. That will depend sa performance mo bilang tagaturo sa aking mga bayo. Matapang na tinanggap ni Gianna ang hamon ng senyorito hanggang sa malaman nitong magtatagal naman pala talaga doon ang binata dahil doon ito mag-aaral ng kanyang sekundarya. At bago nga magsimula ang pasukan, matagumpay na natutunan ni Logan ng mga bayo sa tulong ni Gianna. Unti-unting nakakapag-adjust na si Logan sa buhay probinsya. Gustong-gusto niya ang preskong hangin at mga tanawing hindi masakit sa mata. Hindi lang si Gianna ang naging kalapit niya dahil maging ang anak ni Mang Cardo na si Sean ay naging malapit niya ring kaibigan. Dahil sa kanila, naging madali para kay Logan ang bagong atmosfera ng buhay. Sabay na pumapasok at umuuwi ang tatlo. Sila rin ang madalas na magkakasama kapag naroon sila sa eskwelahan. Marami na nga mga kababaihan ang nais makipaglapit kay Gianna para lamang mapalapit kay Logan. At ang pilyang dalaga, ginawa pang negosyo ang binata. Dahil ang sino mang gustong makipaglapit kay Logan, kailangan munang magbigay sa kanya ng banana cue. Logan, tara sali tayo sa laro nila. Pag-aaya ni Sean, sabay turo sa mga kamag-aral nilang naglalaro ng tumbang preso.
Humagalpak ng tawa si Gianna, kaya't kapwa na patingin ng dalawang binata sa kanya. Nilunok nito ang inungoyang saging bago magsalita. Tanungin mo muna kung marunong siya maglaro niyan. Baka siya pa yung tamaan ng lata. Marahang pinitik ni Logan ang noo ng dalaga. Sharpshooter to, no? Sus! O sige nga, patunayan mo yan, senyorito. Panunukso ni Gianna. Napangiwi na lamang siya matapos makitang marunong ang maglaro ng tumbang preso si Logan. Bilib siya sapagkat hindi niya akalain na ang laking syudad na binata marunong sa tradisyonal na laro. Tuwang-tuwa ito habang kasama si Sean na nakikipaglaro. Silang dalawa ang kampi dahil kapag hindi nakatama si Sean, ililigtas siya ni Logan. Ganoon din si Sean kapag hindi nakakatama si Logan ng lata. At habang pinapanood ang binata na masayang naglalaro, bigla na lamang nakaramdam si Gianna ng kakaibang kabog ng kanyang puso. Lalo na nang magtama ang paningin nila ni Logan na binigyan pa siya ng matamis na ngiti. Sinampal-sampal niya ang sarili upang magising. Pakiramdam niya, iba ang epekto ng kinaing banana cue ng kanyang sistema. Oo nga't nagagapuhan siya sa binata. Dahil sino namang hindi? Gwapo, matipuno, matangkad, at higit sa lahat mabuti at simple lang ito. Kinapa ni Gianna ang puso. Nakakaiba pa rin ang kabog. Pilit niyang sinisiksik sa isipan na nagugwapuhan lamang siya at hindi humahangas sa binata. Noong bakasyon pa nag-expire ang paghanga niya dito. Humanga lamang siya rito nung una niya itong makita. Niyon lang. Subalit kahit anong tanggi niya, kung si Cupido na ang pumana, siguradong sa pulang puso niya. Sige na, ikaw na makipayong kay Gianna. Pakibitbit na yung bag ko para hindi mabasa yung gamit ko. Saad ni siya nang minsang pauwi sila mula sa eskwelahan, pero bigla na lamang umulan. Paano ka? Magpapaulan ka? Nag-aalalang tanong ni Logan sa kaibigan. Oo, maliligo na lang ako. Sige na, makipayong ka na sa kanya. Hoy Gianna, ilabas mo na yung payong mo. Wala akong payong, no? Kapote ang meron. Birong ani Gianna, kaya naman agad na pinisil ni Sean ang pisngi niya. Isilong mo na si Logan para hindi mabasa. Tara na, bilisan nyo. Saad ni Sean at agad sinuong ang ulan. Hinapit ni Logan palapit sa kanya si Gianna upang hindi ito mabasa ng ulan habang magkapayong silang dalawa. Kulang ang lakas ng kulog upang sapawan ng malakas na kabog ng puso ni Gianna habang nasa ganoon silang posisyon. Habang sinusuong nilang malakas na ulan, lalong humihigpit ang pagkakahapit ni Logan sa kanya. Nakadikit na ang kanyang ilong sa matipunong dibdib ng lalaki. Gusto niyang mahimlay dahil sa bango nito. Bagaman, nagwawala ang kanyang puso, hindi niya maitatangging nagugustuhan niya ang nangyayari. Kung normal na araw lamang ito, baka kanina pa niyang naisumpa ang malakas na ulan. Pero dahil nasa bisig siya ni Logan, pasasalamatan pa niya ang ulan. Pero agad ding nabitin ang kanyang moment dahil bigla na lang humiwalay sa kanyang binata upang samahan si Sean sa pagligo sa ulan. Sa mansyon dumiretso ang tatlo kung saan ay pinahiram muna ni Logan ng damit si Sean. At habang hinihintay ang nilulutong tsampurado, inabala na muna ng tatlo ang kanilang sarili sa panonood ng telebisyon. Nagtalo-talo pa ang mga ito sapagkat hindi sila magkasundo sa kung anong palabas ang kanilang panonoorin. Si Sean at Logan, nagkasundo na sports ang panoorin habang si Gianna gustong manood ng Disney movie. At dahil siya ang kanilang prinsesa, siya ang nasunod sa kung anong panonoorin nila. Diyos ko, Gia, dalaga ka na't lahat ang hilig mo pa rin sa ganyang palabas? Sita ng kanyang tiyahe na si Anita. See? I told you, dapat basketball na lang pinapanood natin. Agad namang sikmat ni Logan. Ano ka ba naman, Logan? Ayan ang gusto niyang panoorin kasi ini-imagine yung kanyang Prince Charming. Tumatawang tukso ni Sean. Pero saan siya dyan? Si Princess Aurora o yung palaka? Hindi na nagawang makatawan ni Logan nang agad siyang tamaan ng unan. Sunod na binato ni Gianna si Sean
Hanggang sa naghabulan na nga ang tatlo sa loob ng mansyon, na animo yung mga bata pa. Napailing na lang si Anita sa nakita, subalit nakapaskil ang ngiti sa kanyang labi dahil sa pagkakaibigan ng tatlo. Lalo pang lumalim ang samahan nila. Tuwing walang pasok, pumaparoon sila sa malawak na rancho nila Logan, Lula ng Kabayo. Minsan naman, naroon sila sa ilog at nagtatampisaw. O di kaya ay aakyat sila sa burol at tatanawin ang malawak na syudad. Ikaw nagluto nito? Ani Gianna at agad dilantakan ng nilutong bananak yung ni Logan. Tamis. Sarap ha? Wala namang hindi masarap sa'yo basta bananak yun eh. Siyempre, paborito ko to eh. Natagpuan na lamang ni Logan ang sarili na nakangiti habang pinapanood ang dalaga sa pagkain. Hindi niya may kakaila ang simpleng ganda nito. Probinsyana ang probinsyana yon. Yung tipong sa unang tingin walang malakas na dating. Subalit kapag tinititigan doon lumilitaw ang ganda. Marahas na napalunok si Logan sabay lagok sa kanyang juice bago mag-iwas ng tingin. At dahil walang pasok, naisipan nilang dalawa na pumasyal sa rancho ng Lopez. Lula ng tigisang kabayo, nagkarera ang dalawa patungo sa nasabing lugar. Kahit ilang beses nang nakapunta sa lugar ang dalawa, hindi pa rin nila maiwasang mamangha sa ganda niyon. Para silang nasa ibang bansa dahil sa tanawin. Berdeng-berde ang mga nagtataasang bundok. Pino ang damo at kailamyos ng hangin. Lalong lumawak ang ngiti ng dalawa nang makita ang pagparada ng hindi mabilang na baka. Mga iba't ibang lahi at naglalakihang katawan pa. Gaya ng kanilang inaasahan, marami muli ang turista sa rancho na gaya nila manghang-mangha sa lugar. Tunay na kakaibang probinsya. Bulong ni Logan habang nakamasid sa buong rancho. Tumango si Gianna bilang pagsang-ayon. Kay ganda ng rancho nyo. Isa ito sa mga pinagmamalaki ng taga-bukid nun. Tama, sobrang ganda. Sagot ng binata subalit ang paningin nasa gawin ni Gianna. Ituloy ang karera! Masiyang sigaw ni Gianna. Hindi napansin ang naging tura ng binata. Lubos ang paghanga ni Logan sa tanawin ng lugar na yon. Subalit na sa pawan yun nang dumapo ang kanyang paningin kay Gianna na lula ng kabayo. Profesional ang galaw ni Gianna. Habang mabilis na pinapatakbo ang sinasakyang kabayo. Sabog sa hangin ang mahaba nitong buhok na lalong nagpaganda sa kanyang postura. Sumasama ang katawan nito sa tuwing tatagilid ng gawi ang kabayo. Animo'y mahuhulog na ang dalaga subalit sa muling pagbaliko ng kabayo, eksperto itong babalik sa pagkakaupo. At kahit mabilis ang kabayo, nagagawa pa rin ang dalaga na lingunin si Logan para pili ang kindatan at ngitian. Tuloy, matapos ang karera, hindi na alam ni Logan kung saan siya lubos humanga. Sa tanawin ba ng rancho? O sa tanawing nagngangalang Gianna? Pagdating sa rest house na nasa rancho ay inabutan ng dalawang pinsan ni Logan na si Colt kasama ang kanyang magulang habang kausap ang kanilang lolo. Nanatili doon ang dalawa at nakapagkwentuhan bago mag-aya si Colt na maglibot sa lugar. Ayaw sana ni Logan, subalit nakapayag na si Gianna. Di ka pa papagod? Sana di ka na pumayag. Maktol ni Logan habang kinakalas ang tali ng kabayo. Umingo si Gianna dito. Ito naman ngayon na nga lang bumisita ang pinsan mo, hindi mo papagbigyan. Kung pagod ka na, maiwan ka na lang dito at magpahinga. No way. Supladong ani Logan. Wag mo nang kalasin yan. Dito ka na. I'm so tired to ride this alone. Walang kahirap-hirap na sumakay si Gianna sa kabayo. Komportable na siya nang bigla na lamang kumabog ng malakas ang kanyang puso, kasabay ng pangangatog ng kanyang tuhod dahil sa paglapat ng malaking kamay ni Logan sa kanyang bewang. Nanginginig na hinigpitan ni Gianna ang kapit sa tali ng kabayo dahil kung hindi siguradong mahuhulog siya. Hindi niya nga alam kung saan, kung sa lupa ba o kay Logan na nasa likod niya. My cowgirl?
Bulong ni Logan mula sa kanyang likuran at unti-unting pumulupot ang braso nito sa kanyang tiyan. Kanina pa tapos ang karera natin. Bet parang nakikipagkarera pa rin ang puso mo sa bilis ng tibok nito. Dahil kinakabahan ako para sa'yo. Baka kapag pinatakbo ko ang kabayong to, mahulog ka at mabalian ng buto. Masungit na sagot ni Gianna upang itago ang kabang nararamdaman. At isa pa, manahimik ka na nga dyan. Kumapit ka na lang dahil hindi ko na talaga kasalanan kung mahulog ka. Lumawak ang ngiti ni Logan sa inaasta ng dalaga. Lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap kay Gianna bago ipahinga ang sariling babas sa balikat ng babae. Sige ba? Pero kailangan mong managot kung sakaling mahulog ako. Sa pagtakbo ng kabayo, unti-unting kumakalma ang naghuhuramentadong puso ni Gianna. Maging ang tensyonadong katawan ng dalawa ay unti-unting kumakalma. Kapwa nilang ninamnam ang payapang tanawin at payapang pakiramdam na dulot ng kanilang kasalukuyang estado. Walang kapaguran nilang nilibot ang lugar, nakipagtawanan sa pinsan ni Logan at nakipag-asaran sa isa't isa. Sa may malawak na lawa sa gitnang bahagi ng rancho, tumigil ang tatlo kung saan may nag-iisang puno ang naroon sa dulo ng lawa. Maging ang tanawing iyon, tunay na kay ganda. Hindi na magtataka si Logan kung bakit mas ginusto ng kanyang lolo na manatili sa lugar na ito at asikasuhin na lang ang rancho na pagdating ng araw ay maaaring sa kanya ipaalaga sapagkat siya ang pinakapanganay na apo. She's off limits. Ani Logan habang nakapikit. Kay ganda ng kanyang higa sa pinong damuhan sa ilalim ng puno. Mahinang natawa si Colt. Myself too, is off limits. Kung makabakod ka, parang pag-aari mo naman. Ngumisi si Logan nang hindi nagbumulat ng mata. Nanatili siyang nakapikit hanggang sa makatulog na ito dahil na rin sa payapang simoy ng hangin. Huling narinig niya ay ang pag-uusap ni Gianna at Colt tungkol sa mga isdang nasa lawa. Dahan-dahang naupo si Gianna sa ilalim ng puno. Sa tabi ni Logan upang hindi magising ang binata, naroon sa malayong gawi si Colt dahil may kausap ito sa kanyang cellphone. Tulala lamang sa tanawin si Gianna hanggang sa umihip ang marahang hangin. Isang piraso ng dahon ang nagpapaduyan-duyan sa kawalan, kaya't napasunod doon ang tingin ni Gianna na bigla na lang bumagsak ang dahon sa gwapong mukha ni Logan. Marahan niya yung dinampot at agad na patitig sa mukha ng lalaki. Ay nako, kung may steeping beauty, ikaw naman steeping handsome. Saad niya, bago dumapa at nangalumbaba. Matapos titigan ng muka, pinindot-pindot naman ng dalaga ang pisngi ni Logan upang gisingin ito. Ilang beses niya yung ginawa, subalit wala man lang naging reaksyon ng lalaki nang bigla na lamang sumagis sa isipan ni Gianna ang isang bagay. Isang bagay na nais niyang subukan. Isang piliang kaisipan. Sa pag-aakalang nasa malalim na pagkakatulog si Logan. Agad na pinagbigyan ni Gianna ang bagay na nasa isip. Sleeping handsome, damhin mo ang mahiwagang halik ng iyong Princess Charming para ikay magising. Pili ang ani Gianna bago dahan-dahang ilapat ang sariling labis sa binata para sa isang mababaw na halik. Eksaktong paglayo ni Gianna ng kanyang muka ay ang pagmulat ni Logan ng kanyang mata. Tila tumigil ang takbo ng oras sa mundo sa pagtatama ng kanilang mga paningin. Sa tahimik na lugar, nangibabaw ang malakas na kabog ng kanilang mga puso. Walang salitang namutawi sa kanilang pagitan at nanatili na lamang na nakatitig sa isa't isa. Hinayaan nilang mangibabaw sa kanilang mga mata ang emosyong hindi maisatinig ng kanilang mga bibig. Parang nasa mundo ng pantasya si Gianna dahil sa nangyari. Sa pagkakataong yun pakiramdam niya, nais sa buhay niya ang pinapanood niyang istorya ni Aurora. At ang prinsipeng natutulog ay nagising dahil sa isang mahiwagang halik ng kanyang Princess Charming. Logan! Sambit ni Gianna dahil sa emosyong nararamdaman. Mula sa mga mata ni Gianna, bumaba ang tingin ni Logan sa labi nito. Mabilis niyang inabot ang batok ng dalaga upang mailapit ito sa kanya bago gawaran ng mas malalim na halik.
Samantala, pansin ni Sean ang pagbabago ng pakikitungo ni Gianna at Logan sa isa't isa. Hindi niya mapangalanan kung ano yun, subalit malakas ang kanyang kutob na merong nagbago. Sa sumunod na araw, lalong napansin ni Sean ang kakaibang closeness ng dalawa. Kaya naman hindi rin siya nagpapahuli. Naiparamdam na rin ang kanyang pagtingin sa dalaga na agad ding napansin ni Logan. Walang kaalam-alam si Gianna na meron na palang nabubuong kompetisyon sa pagitan ni Logan at Sean. Tuwing pagsisilbihan ni Logan si Gianna, nariyan agad ang kasunod na serbisyo ni Sean. Tuwing magiging malambing si Sean kay Gianna, agad eksena si Logan at lalambing din. Ganoon ang naging tagpo sa mga sumunod pang araw. Di mo ba nagustuhan ang sorpresa ko ngayong kaarawan mo? Biglang sambit ni Sean sa gitna ng katahimikan. Ha? Hindi ah. Gustong-gusto ko nga eh. Nakapasyal at nakapag-picnic pa tayo dito sa burol. Dagli ang sagot ni Gianna bagaman lumipad sa kung saan ang kanyang isipan kanina. Tipid na ngumiti si Sean. Ngayong nasa tamang edad na ang dalaga, pwede na itong magpaligaw, kaya hindi na magpapaligoy-ligoy pa si Sean. Gusto kita, Gia. Matagal na. Sean. Sambit ni Gianna dahil hindi niya alam kung ano isasagot. Di mo kailangan sumagot agad, Gia. Pero gusto ko sana manligaw sa'yo. Bago magdapit hapon, nag-aya na si Gianna na bumaba ng burol. Matapos marinig ang pag-amin ni Sean, tila naging hindi siya komportable. Maaaring dahil yung sa katotohanan na iba ang tinitibok ng puso niya at dahil isang tunay na kaibigan ang tingin niya sa binata. Kumaway si Gianna sa binata nang marating ang arko ng hasyenda ng mga Lopez bago ito tuluyang pumasok sa loob. Wala sa sariling naglakad-lakad ang dalaga dahil sa malalim na pag-iisip. Tuloy, hindi nito napansin na nasa loob na pala siya ng mansyon. Napabuntong hininga na lang siya ng walang Logan na bumungad sa kanya. Timing, ang pagbiyahe nito sa Maynila dahil meron silang dadaluhang malaking event. Eksakto pa sa event na yon sa kanyang birthday. Tuloy wala ang binata para makasama niya makapag-celebrate. Nagpatuloy ang araw at nanatili ang kakaibang closeness ni Gianna at Logan sa kabila ng pag-amin ni Sean sa dalaga. At dahil 2 buwan na lamang magtatapos na sila ng sekundarya, sinulit na ni Logan ang bawat araw dahil hindi pa buo ang desisyon niya at ng kanyang mga magulang kung sa probinsya ba siya magpapatuloy ng kanyang koleyo. Saan ka magkakoleyo? Biglang tanong ni Gianna habang lulan silang dalawa ni Logan ng isang kabayo. Nasa rancho muli sila at namamasyal. Mahigpit na hinawakan ni Logan ang kamay ng dalagang nakayakap sa kanyang bewang. I still don't know. My parents and I still need to talk about it. Pero kung ako masusunod, siguro gusto ko na rin dito. Ba't gusto mo rito? Mas magaganda ang eskwelahan sa syudad. You know, kahit saan ka naman mag-aral, matututo ka naman. Si Colt nga, sa community college ng kanilang lugar nag-aaral pero nag-excel naman siya. Tumango-tango si Gianna. Ako? Kahit saan pa yan, basta mag-aaral at magtatapos ako. Tama yan, magaling ka pa naman. Mula sa likod ng binata, sumilip si Gianna matapos ang komplemento nito sa kanya. Nang lumingon sa likod si Logan, agad naglapit ang kanilang muka. Kahit lula ng kabayo, mabilis na nagnakaw ng halikang binata kay Gianna. Sumaboy ang paru-paro sa tiyan ng dalaga dahil sa halik ni Logan. Walang malinaw na estado ang relasyon ng dalawa. Wala ring umaamin sa kanila. Para bang naghihintayan sila kung sinong mauuna sa takot na baka magkaibang nararamdaman nila para sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang araw ng kanilang pagtatapos. Simpleng handaan ang ginawa ng pamilya ni Logan sa kanilang hasyenda, kung saan ang mga bisita ay ang mga trabahante nila. Handaan yun para sa kanilang 3. Nanatili pa ang pamilya Lopez sa mansyon ng ilang linggo bago bumalik sa Maynila. Akala ko umalis ka na. Saad ni Gianna sa malungkot na tinig. Sila lang, dito muna ako. Imporma niya habang mariin ang titig sa babae. Katahimikan ang namutawi sa kanilang pagitan hanggang sa basagin yun ni Logan upang ayain si Gianna na tumambay sa may rancho. Gaya ng madalas nilang gawin,
Nagkarera muli sila patungo roon. At habang nasa rancho, naroon lamang sila sa rest house at naglalaro ng board games o di kaya golf, tsaka sila muling iikot sa rancho at doon tatambay buong maghapon. Minsan kasama nila si Sean, ngunit madalas sila lamang dalawa dahil may trabaho ito. Matapos matanggap ang desisyon ng kanyang magulang kung saan siya magkukuleyo, walang araw ang lumipas na hindi yun inilaan ni Logan kay Gianna. Mula umaga hanggang gabi kausap niya ito kahit paabala ang dalaga sa paglilinis ng mansyon. Palaging nakabuntot si Logan sa dalaga, dahilan para mas lalong lumalim ang nararamdaman nila sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, inaya ni Logan ang babae na mamasyal dahil sa susunod na araw, luluwas na ito patungong Maynila. Sa dami ng pasyalan dito, ba't sa burol pa? Kunot noong tanong ni Logan sa dalaga habang tinatahak nila ang daan patungong burol kung saan overlooking ang buong syudad. Dahil nga sa view. Mas maganda ang view kung gabi, city lights. Kung ngayon tirik ang araw, bubungan na nakikita natin. Dami namang reklamo na hindi pa nga tayo nakakalayo sa hasyenda nyo kung babagal-bagal talagang aabutin tayo ng gabi bago makarating sa burol. Supladang asik ni Gianna. Pinahid ni Logan ang pawis sa kanyang noo. Sobrang tirik ang araw. Para ka naman tigre. Halika na, lead the way. Kararating pa lang nila sa may batis nang bigla na lamang bumuhos ang malakas na ulan. Dali-dali silang kumilos para maghanap ng masisilungan nang makita nilang isang may kalumaan na kubo sa dulong bahagi ng batis. Nagpaunahan pa ang dalawa na sumilong doon at agad nagbangayan dahil naabutan sila ng ulan. Niyakap ni Gianna ang kanyang sarili dahil nilalamig na siya. Nasa tabi pa sila ng batis na nagpapadagdag ng lamig sa ihip ng hangin. Dumilim ang kalangitan kasabay ng pagkulog. Lalong lumakas ang buhos ng ulan kung kaya't nababasa muli sila. Hinigpitan ni Gianna ang pagyakap sa sarili dahil sa malamig na ihip ng hangin. It's safe here. Pumasok na tayo para hindi ka lalong ginawin. Ani Logan matapos suriin ang loob ng kubo. Pwede kang maupo dito. Tukoy niya sa sahig na ikalawang palapag ng kubo. Matibay pa ba yan? Baka naman bigla na lang gumuho kapag umupo ako. Hinampas-hampas ni Logan ang sahig at saka tumalon pa ito upang ipakita kay Gianna na matibay pa ang sahig. Okay na. Umirap si Gianna sa binata at saka umupo sa sahig. Pinagpag niya ng pinagpagandamit na ngayon ay yumayakap sa katawan niya dahil sa labis na basa. Nang mag-angat siya ng tingin, bumungad sa kanya ang malapad na likod ni Logan. Naghubad ito ng pang-itaas habang nakatalikod sa kanya at pinipiga ang damit. Ang kaninang lamig na nararamdaman ni Gianna, unti-unting napapalitan ng kakaibang init. Pilit man niyang alisin ang tingin sa likod ng binata, hindi niya magawa. Nang aakit ang malapad at matipuno nitong likod. Maging ang paggalaw ng muscles nito, nakakaragdag sa init na nararamdaman ni Gianna. Nilalamig ka pa ba? Ubarin mo muna damit mo at pipigain ko. Tatalikod ako habang ginagawa yon. Sige. Gaya ng sinabi, tumalikod si Logan. Patuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan na may kasama pang pagkulog. Inabala ni Logan ang sarili sa pag-iisip sa ulan upang hindi makaramdam ng kung ano. Sa kaisipang sa likod niya si Gianna na walang suot na pang-itaas. Sinikap ni Logan na pakalmahin ang sarili hanggang sa tumikim si Gianna. Hudyat na tapos na ito. May bagyo ba? Lalong lumakas ang ulan. Bulong ni Gianna at agad na pasigaw sa gulat dahil sa matalim na kidlat at malakas na kulog. Takot ka? Natatawang tanong ni Logan bago nito tinakpan ang magkabilang tenga ng dalaga. Kasabay ng malakas na kulog ay ang malakas na kalabog ng kanilang puso sa pagtatama ng kanilang paningin. Hindi na nila inalintana ang malakas na ulan sa kanilang paligid dahil ang atensyon nila ay nakatuon sa isa't isa. Dahan-dahang naglalapit ang kanilang muka hanggang sa magdampi ang kanilang labi. Sa dampi ng kanilang mga labi, nagliyab ang apoy sa batis. Sa mismong oras na yon, nagpamalas ng galing sa pangangabayo ang cowgirl ni Logan.
Isang masuyong halik ang idinampi ni Logan sa noo ni Gianna matapos ang kanilang pagsasalo sa isang mainit na tagpo. Nung hinalikan mo ako sa ilalim ng puno ng rancho, dun ko natanto na may pag-ibig ako nararamdaman para sa'yo. Pag-amin ni Logan at mas lalong hinapit ng mahigpit si Gianna. Ayokong hilingin na hintayin mo ko dahil hindi magiging patas yun sa'yo. Pero hihintayin pa rin kita, Logan. Desidido na sagot ni Gianna bago salubungin ang tingin ng binata. Basta ipangako mo lang sa akin na babalik ka, ha? Nilaro ni Logan ang porcelas na inirigalo niya kay Gianna nung araw na nagtapos sila ng sekundarya. Isang personalized silver-plated na porcelas yun kung saan ang disenyo ay hugis lubid at ang pendant ay itsura ng kabayo sa gitna. Naka-engrave ang kanilang inisyal sa isang magkadugtong na calligraphy. Huwag mong aalisin to, para palagi mong maramdaman na kasama mo pa rin ako. Tukoy ni Logan sa porcelas. Babalik ako, Gianna. Babalikan kita. Anito at muling inangkin ang labi ni Gianna hanggang sa muli na naman nilang pagsaluhan ng isang mainit na tagpo. Ngunit ang kanilang pangako ay hindi na natupad pa. Labis ang paghihinagpis ni Gianna matapos pumutok ang balitang ang pinakapanganay na apo ni Don Lorenzo na si Logan Lopez ay nakatakda ng ikasal sa babaeng si Chloe. Laman sila ng balita, sa radyo, telebisyon at maging sa dyaryo dahil yun ang unang beses na lumabas sa publiko si Logan. At sa paglabas nga sa publiko, agad niyang dala ang balitang siya'y nakatakda na para kay Chloe. Masakit man ngunit pinilit ni Gianna na tanggapin ang balita. Lalo na nang matanto ang pagkakaiba ng kanilang mundo ni Logan. Sa pusong sugatan, lakas loob na inalis ni Gianna ang porcelas mula sa kanyang palapulsuhan bago haplosin ang kanyang tiyan na may laman na isang buhay. Kumalma ka, Gia. Huwag mo hayaang pangunahan ka ng pagpapanik? Paalala ng kanyang tiya Anita. Sige na, kumalma ka na. Kapag kalmado ka na, mararamdaman niya ng bata at magiging madali na lang ang paglabas niya. Subalit gaya ng kanyang ama, pinahirapan ng batang sanggol si Gianna. Pinaluha at pinasigaw siya nito bago tuluyang lumabas sa mundo. Lahat ng hirap, pagod at sakit, bigla na lamang nawala matapos marinig ni Gianna ang pag-atungal ng sanggol. Ang anghel na siyang nagsilbing luna sa kanyang sugatang puso. Isinandal ni Logan ang sarili sa kanyang swivel chair matapos ang mahabang conference. Pagod siya at puyat dahil sa mga dokumento na kailangan niyang tapusin. At gaya na madalas niyang gawin, tuwing pagod agad niyang binuksan ang drawer sa kanyang mesa para kunin ang isang larawan. Isang larawan na nagsisilbing pahinga niya. Subalit ang pahingang nararamdaman ay agad ding napalitan ng kirot matapos sumilip ang isang liham. Ang liham na naglalaman ng pinakamasakit na balita tungkol sa babaeng pinakamamahal niya. Maghunos dili ka, Gia. Anong gusto mo? Ang malayo pa sa anak mo para magtrabaho kaysa muling tumapak sa lupain ng mga Lopez. Tiya, alam niyo naman po ang nangyari. At ang dahilan ko kung ba't ayaw ko nang bumalik dyan. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi na siya humahawak sa kanilang hasyenda? Isipin mo mabuti. Abala na yun sa kanyang buhay. Niwala nga akong balita kung umuwi na ba siya rito sa Pilipinas. Napabuntong hininga si Gianna bago sulyapan ng kanyang 4 na taong gulang na anak. Ano man ang hirap ay iniraos ni Gianna ang kanyang anak. Pinagsabay niyang pagiging ina, pagiging estudyante at pagtatrabaho upang may pangtustos. Hindi niya nais na ipaako ang lahat ng gastusin sa kanyang tiya. Kaya naman kahit mahirap, pinagsabay-sabay niya ang 3 bagay hanggang sa mapagtagumpayan niya makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo habang pinapalaki ang anak. Tipid nang umiti si Gianna na makita sa labas ng bakod si Sean na bumaba ng tricycle. May dala itong isang supot at gaya ng kanyang inaasahan, grocery na naman yun. Aminado si Gianna.
na meron pa ring pagtingin para sa kanya si Sean. Subalit nilinaw na niyang malapit na kaibigan lang ang kaya niyang ibigay na pakikitungo sa binata. Hindi naman ito nagbago at magpasa hanggang ngayon, madalas pa ring bumibisita sa kanila. Sabi nga rin ni Papa, iba na raw ang nag-aasikaso sa hasyenda at rancho. Maging ang mag-asawang sina Don Lorenzo ay pabisibisita na lang. Hindi na gaanong nagtatagal sa mansyon. Hayag ni Sean nang banggitin ni Gianna ang tungkol sa alok ng kanyang tiyahin. Sa totoo lang, magandang alok na yan eh. Isang bayan lang ang layo ko sa anak ko. At kapag wala namang gaanong gagawin sa mansyon, pwede ako umalis para mapuntahan ang anak ko. Kung tutuusin, tila hawak ko na ang oras sa ganun trabaho. Pero ano pumipigil sa'yo? Takot na baka muli kayo magkita ni Logan? Oo, pero gaya ng sabi ni Tia Anita, malabo na yung bumalik dito. Maganda at masarap na ang buhay niya sa ibang bansa. Kung wala ka na rin namang nararamdaman para sa kanya, hindi ka dapat matakot kahit pa magkita kayo ulit. Saka andito naman ako kung sakali. Pasaring ni Sean kaya't umingo si Gianna. Hindi bali na lang, ayoko mawala ng kaibigan. Ani Gianna at ngumiti. Inilipat niya ang kanyang tingin sa anak na naglalaro ng kabayo-kabayong laruan. Ako yung nagpakahirap na magluwal sa kanya. Pero halos lahat ng kanyang minanasama niya nakuha. Napabuntong hininga siya dahil wala man lang yatang nakuha sa kanya ang anak. Hindi niya akalain na ang lakas ng dugo ni Logan. Nilabanan ni Gianna ang pangamba at tinanggap ang alok ng kanyang tiya. Mabuti na lamang at mabait ang kanyang pinsan na siyang pinag-iiwanan niya ng kanyang anak. Sa sumunod ng linggo, nagsimula na si Gianna sa trabaho. Gaya ng dati, katuwang siya ng kanyang tiya sa pangangalaga sa mansyon. Si Colt na nga ang namamahala sa hasyenda at rancho. Ito na ang tumitira sa mansyon at pinagsisilbihan niya. Madalas, nagtatagal si Colt sa mansyon ng 2 linggo at mawawala ng 1 linggo bago muling bumalik. Ganoon ang gawain ng amo niya, kaya naman tuwing wala ito, naroon naman si Gianna sa kabilang bayan at inaalagaan ang anak. Mula sa pagiging katuwang ng kanyang tiyahin sa mansyon, binigyan pa siya ng iba pang trabaho ni Colt. Ginawa siyang katuwang ng sekretarya ni Colt tuwing wala siya sa lugar. Iyon ang pinagkakaabalahan ni Gianna kung kaya't nawala ang pangamba sa puso niya. Hindi naman siya nagtatanong kay Colt. Naikukwento naman ng binata na mula nang tumungo sa ibang bansa si Logan, hindi pa ito muling bumabalik sa Pilipinas. O kung bumalik man daw, saglitan lamang o tuwing may malaking okasyon lang na kailangan niyang daluhan. Sa kaalamang payapa na ito sa bagong buhay, tuluyan ang tinanggap ni Gianna ang katotohanang wala nang pag-asa pa ang naging pangako nila ni Logan sa isa't isa. Akala ko ba aksaya lang sa pamasayang pag-uwi sa Pilipinas para lang umatan sa mga party? Takang tanong ni Colt nang makita ang pinsang si Logan sa magaganap na birthday party ng kanilang lolo. Alam mo na kung anong mangyayari kapag di ako umuwi. Tukoy ni Logan sa parusa sa miyembrong hindi makakadalo sa bawat event ng pamilya. It's doing great. Lalong naging tourist attraction ng rancho. Hindi rin napapabayaan ni Gia ang hasyenda. Wala sa sariling sagot ni Colt nang magkamustahan sila ni Logan ng trabaho. She's so efficient. Pinag-iisipan ko ngang siya na lang ang gawing ambassadress ng rancho dahil kilalang kilala niya ang lugar. Ang sekretarya mo? No, si Gia. Yung kaibigan mo. Yun ang tinutukoy ko. Sagot ni Colt at nang makita ang paglambot ng ekspresyon ng mukha ni Logan, palihim siyang napangisi. Bumalik na siya sa pagtatrabaho sa mansyon, kaya hinire ko na rin siyang assistant ko para tuwing wala ako, siyang bahala sa rancho. Nalunod ang mga sumunod na salita ni Colt dahil lumipad ang isipan ni Logan sa kung saan. Wala siyang naging balita tungkol kay Gianna sa nakalipas na mga taon dahil sa munting sakit na nararamdaman niya para sa dalaga. Pinagkasya na lamang niya ang kanyang sarili sa pagtitig sa larawan ni Gianna sa tuwing nakakaramdam siya ng pagod mula sa trabaho. O tuwing meron siyang pinagdadaan ng problema, sinikap niyang manatili sa ibang bansa at doon umasikaso ng kanilang kumpanya upang mapigilin ang sarili niya
na tumungo sa Bukidnon dahil ayaw niya makasira ng relasyon ng iba. Subalit sa pagkakataong ito, hindi nagawang makatiis ni Logan. Huli na para bumalik siya sa Bukidnon dahil wala nang babalikan ang isang tulad niya. Wala nang naghihintay sa kanya. Pero, hindi makapagpigil si Logan. Sisilip lang siya. Susulyapan niya lang ang babae. Hindi siya magtatagal. Sandali lang siya doon at aalis din pagkatapos makita ang babae. Yun ang plano ni Logan. Kaya pumayag si Colt na ito munang manatili sa mansyon. Pero ang hindi alam ni Logan, tatraydo rin siya ng kanyang sariling plano. Magpagaling ka, tiya. Ikaw muna bahala kay Baste, ha? Ani Gianna sa telepono. O sige na, tiya. Magpapahinga ka na dyan. Mas okay na yung ganyan. At agad niyang pinatay ang linya. Dahil masama ang pakiramdam ng tiya, pinauwi niya muna ito sa kanilang bayan para makapagpahinga at magpagaling. Dahil kung sa mansyon ito mananatili, hindi yun makakapagpigil na hindi kumilos at maglinis. Ganon yata kapag nakasanayan na ang ginagawa. Pagsilip sa labas, walang sasakyan ang nakaparada, kaya't ang akala ni Gianna maagang umalis ang kanyang amo. Nagluto siya ng kanyang almusal at pagkatapos, tumuloy na siya sa paglilinis kahit pa halos hindi na maalikabukan ng mansyon. Matapos sa unang palapag, sinunod niya ang ikalawang palapag. Nilampasan niya ang master's bedroom at guest room dahil hindi naman niya nagagamit, kaya't sigurado siyang malinis pa ang silid. Tumuloy si Gianna sa kwarto na tinutuluyan ng kanyang among si Colt at doon naglinis. Bago magsimula, nagpatugtog pa siya ng music. Umiindayog siya sa saliw ng musika habang naglilinis. Napahinto si Gianna sa pagsasayaw nang marinig ang pagbukas ng pinto sa banyo ng isang kwarto. Literal na locked out of heaven. Gaya ng kanyang musika ang pagkakataon dahil si Logan na topless lang naman ang iniluwa ng banyo. Titignan mo lang? Ayaw mo hawakan? Pilyong ani Logan matapos ang mahabang katahimikan. Hinaplos pa nito ang kanyang abs sa katawan. Ayaw mo? Nang makabalik sa kanyang sarili, agad nagtaas ng kilay si Gianna. Ha! Kung katawan mo lang din naman ang hahawakan ko, mas mabuting humawak na lang ako sa puwet ng kabayo. Saan ka pupunta? Bakit aalis ka agad? Tanong ni Logan sa mababang tinig, ngunit hindi napigilan kaya napasigaw siya matapos sarangan ng pintuan. Sa baba, kailangan ko maglinis. Kailangan ko magtrabaho. Pero hindi pa tapos trabaho mo dito. Buong tapang na sinalubong ni Gianna ang tingin ni Logan. Tapos na. Madiin niyang sabi, bago buong lakas na kinabig si Logan paalis sa may pintuan. Tahip ang sariling dibdib. Mabilis na hinakbang ni Gianna ang bawat baitang ng hagdan. Pinaypayan ang sarili dahil sa init na nararamdaman habang naglalaro sa kanyang isipan ang imahe ni Logan na walang saplot pang itaas. Ikiniling niya ang ulo at agad na pumanhik sa kanyang silid nang muli siyang harangan ni Logan. Hindi man lang niya naramdaman ang pagsunod ng binata sa kanya. Ano? Anong kailangan mo? Agad na bulalas ni Gianna at bahagyang lumayo sa binata. Ba't parang defensive ka? Ba't umiiwas ka? Hindi mo ba kinakaya ang presensya ko? Hindi ako defensive. At lalong hindi ako umiiwas. Kailangan ko lang talaga magtrabaho. Ba't ka pupunta sa silid mo kung ganon? Taas kilay na tanong ni Logan. Muling dumapo ang paningin ni Gianna sa matipunong dibdib ni Logan. Mariin niyang ipinikit ang sariling mata at bumuntong hininga. Bumalik ka nga sa itaas at magbihes? Sa reaksyon ni Gianna, agad na sumilay ang pilyong ngiti sa labi ni Logan. Inaano ka ba ng katawan ko? Kahit naman rumonda ako sa buong mansyon na ganito, itsura ko ayos lang. Ano? Anong ayos lang? Hindi ayos yun. Magbihis ka. Di na kailangan. Tayo lang naman dalawang nandito. Ani Logan at humakbang palapit kay Gianna kasabay ng pagbukas ng pintuan ng mansyon. Pare-parehong nagulat ang tatlo. Si Logan nagulat sa pagdating ni Sean. Si Sean nagulat dahil sa nadatnang itsura ni na Logan at Gianna at si Gianna na nagulat dahil sa kasalukuyang eksena. Si Sean ang unang nakabawi sa lahat ng gulat, kaya't kaswal itong umiti sa dalawa habang papalapit sa kanila.
Unti-unting humahakbang palayo si Logan kay Gianna habang hindi maipintang muka. Nandito ka pala, kaibigan. Ani Sean na may diin sa tinig ng huli niyang salita. Anong ginagawa niyo? Walang salitang mapulot si Gianna na isasagot sa tanong ni Sean, kaya't agad na tumikim si Logan. Sinabihan ko lang siya magluto na almusal. Tumango si Sean bilang pagsang-ayon. Tulungan na kita maghanda para makapunta ka na agad sa kwadra. Umigting ang panga ni Logan nang makita ang pagdampi ng palad ni Sean sa siko ni Gianna para igiya ang dalaga. Mariin ang naging pagpapaalam niya sa dalawa at mabigat ang paang tumalikod sa kanila. Ano man ang gawin ni Logan, hindi niya mapakalma ang sarili. Nagseselo siya. Inis ang bumahid sa kanyang muka sa kaisipang naistorbo sila ni Sean. Subalit muling napalitan ng pagsiselos ang nararamdaman ng maisip na magkasama ang dalawa sa kusina. Nasayang ang pagmamadali ni Logan dahil pagdating sa kusina, wala ang dalawa. Alam niyang nasa kwadra na ang mga ito, subalit hindi niya mahila ang sariling pumunta ron at panooring maglambingan ng dalawa. Hindi niya kaya. Dahil doon, isang ideya ang pumasok sa isip niya. I'm scared, Logan. Hindi ako marunong mga bayo. Baka mahulog ako. Maarting ani Chloe habang inaalalayan siya ni Logan. Palihim na napairap si Gianna sa eksena, lalo na nang swabing buhati ni Logan si Chloe pasakay sa kabayo. Parang kaninang umaga lang, nagpapatintero pa sila, pero pagsapit ng hapon, isang bisita ang hindi inaasahan ni Gianna na dumating, si Chloe, ang asawa ni Logan. It's okay, hon. Andito naman ako para saluhin ka. Lalong napairap si Gianna sa narinig mula kay Logan. Hindi niya kinakaya ang eksena ng dalawa at lalong hindi niya maintindihan kung bakit siya tinawag ni Logan kung ito naman pala magtuturo sa asawa ng mga bayo. Wala ka bang ginagawa? Halika muna. Nagdala ko ng merienda para sa'yo. Tinig ni Sean na hindi niya alam kung saan nagmula. Sinundan ang tingin ni Logan ang pag-alis ng dalawa. Bumuntong hininga siya at tinuloy ang pagtuturo kay Chloe na inabala niya para lamang hindi dihado kay Gianna at Sean. Pero kahit naroon si Chloe, hindi niya maiwasang hindi magselos, lalo na makita niyang sinubuan ni Sean ng dalaga. Sa sumunod na araw, nakagisingan ni Gianna ang tawanan ni Logan at Chloe sa may sala. Matapos ayusan ng sarili at magmukhang presentable, lumabas na siya ng kanyang silid. Nakangiti niyang binate ang dalawa sa magkatabing upuan na nakaupo sa sofa bago siya dumiretso sa kusina. Kaswa lamang ang kanyang kilos habang si Logan ay palaging nakasunod ang tingin sa bawat galaw niya. Pagdating sa hasyenda, sa may kwadra, muling tinuruan ni Logan si Chloe. Dahil sa maling balanse ng katawan, muntika nang mahulog si Chloe mula sa kabayo, ngunit mabilis siyang nasalo ni Logan. Kurot ng hindi malamang emosyon ang bumalot sa puso ni Gianna matapos makita ang eksena. Matunog ang naging paglunok niya bago abalahin ang sarili sa ginagawa. Huwag ka matakot, akong bahala sa'yo. Narinig ko na yan. Pagkausap ni Gianna sa sarili habang papasok sa loob ng mansyon. Iniwan na niya ang dalawa na abala sa pangangabayo. It's fun riding a horse. Mas fun kapag ako ang nangabayo. Yeah, so fun and thrilling kapag ikaw ang nangabayo. Tinig ni Logan mula sa kanyang likuran, kaya gulat na humarap si Gianna sa kanya. Lalo na kapag sakin ka. Logan! Ba't ka nandito? Bumalik ka na doon. Ayoko, mas gusto ko rito. Hindi na sumagot si Gianna at tumuloy na lang sa kusina. Bahala ang binata kung gusto niya manatili sa mansyon kesa roon sa piling ni Chloe. Sa kabila na nakakabinging katahimikan, na sinabayan ng kabog ng kanyang puso, hindi nagpatinag si Gianna. Kaswal siyang kumilos na animoy hindi naaapektuhan sa presensya ng lalaki at sa kaisipang silang dalawa lamang ang nasa loob ng mansyon. Nasa kusina silang dalawa tahimik. Abala na si Gianna sa ginagawang paghahanda
para sa hapunan habang nakamasid lang si Logan sa kanya. Alam ni Logan na mali ang ginagawa niya. Wala sa prinsipyo ng kanilang pamilya ang manira ng relasyon ng mag-asawa o kahit anong relasyon pa. Pero hindi niya mapigilan ng sarili. Hindi niya mapigilan ng sarili pagdating kay Gianna. Para siyang nasa ilalim ng mahika nito. Para siyang isang apoy na nagliliyab sa malamig na tubig. Kahit pa alam niyang anumang oras, pwedeng bumulaga si Sean. Hindi pa rin niya napigilan ng sarili na dumikit kay Gianna. Bahala na ang kapatid kong abogado na ipagtanggol ako sa salang to. Bulong ni Logan mula sa likuran ni Gianna. Sa gulat ng babae, agad itong napaharap kay Logan. Logan, anong ginagawa mo? Baka makita tayo ng asawa mo. Lumayo ka nga, Logan. Pakiusap naman, oh. Asik ni Gianna sa nanghihinang tinig dahil hindi niya kinakaya ang lapit nilang dalawa. Oh my cowgirl. May epekto pa rin pala ako sa'yo. Bulong ni Logan, bago mabilis na kawan ng halikang babae. Nagbago ang ihip ng hangin simula ng tagpong yon. Isang dampi ng halik ang siyang naging dahilan upang mabuhay ang bugso ng damdamin nilang dalawa para sa isa't isa. Hindi rin maintindihan ni Gianna dahil matapos ang tagpong yon, bigla na lamang nawala si Chloe sa mansyon. Ayon kay Logan, kailangan na nitong bumalik sa Maynila. Kung pwede lang ding pabalikin ni Gianna ang lalaki, ginawa niya na. Subalit, binasag ni Logan ang kaisipang yun matapos niya ibalita na siya na ang hahawak sa kanilang rancho at asyenda. Umalis ka na lang, Gia. Tutulungan kita makahanap ng trabaho sa kabilang bayan. Saad ni Sean nang malaman nitong si Logan na ang magmamanage ng rancho at asyenda. Maraming salamat, Sean, ha. Pag-iisipan ko yung sinabi mo. Umaasa ka pa rin ba hanggang ngayon? Gusto mo pa rin manatili ka? Wala kang planong umalis, Gia. May asawa na yung tao. Napahinto na lamang sa akmang pag-alis si Gianna dahil sa naging komento ni Sean. Iba ang naging dating niyon sa kanya. Hindi niya nagustuhan. Para bang sinasabi ni Sean na may plano siyang kumapit sa lalaking may asawa. Ganyan ba kababaw ang tingin mo sa akin, Sean? Porque binigay ko ang sarili ko sa kanya ng ganon. Ganyan ang tingin mo sa akin? Hindi ganyan ang ibig ko sabihin, Gia. Pero nakikita ko sa mga mata mo umaasa ka pa eh. May asawa na nga yung tao. Tagal na akong umaasa, Sean. Ni minsan hindi nawala ang pag-asang nararamdaman ko. Dahil hanggang ngayon nandito pa rin siya. Pero hindi ko ilulubog ang sarili ko sa kumunoy para lang mapagbigyan ng kahibangan ko. Salamat sa alok mo, ha. Pero kung ganyan lang din ang tingin mo sa akin, kalimutan mo na lang naging kaibigan mo ko. Ang huling salita na lamang ang naabutan at narinig ni Logan sa pagitan ni Sean at Gianna. Minan ni obra niya ang sinasakyang kabayo at mabilis yung pinatakbo ng mansyon. Sapat na ang salitang narinig upang sumabog ang emosyon na kinikimkim ni Logan. Pagdating sa loob ng mansyon, masugid siyang naghintay sa pagdating ni Gianna. Narito ka pala, senyorito. Ito ang mga weekly reports. At nagugutom ka na ba? Kung di pa naman baka pwedeng mamaya na ako magluto. Pagod na ani Gianna. Hindi sumagot ang binata at nanatili lamang na nakatitig sa kanya. Ba't ganyan ka makatitig? Di mo na ba kaya magluto? Dahil may tampuhan kayo na mister mo? Agad nangunot ang noon ni Gianna sa narinig. Ayaw mo na, mister, o di asawa? Mukhang sabog ang utak mo kapag gutom ka, senyorito. Sige, ipaghahain na kita. Tamad na ani Gianna. Saan ka pupunta? Tatakas ka na naman. Kapag mainit ang ulo mo sa asawa mo, huwag mo ko idamay. Ano ba problema mo, Logan? Kanina mo pa sinasabi ang salitang yan eh. Sa ating dalawa, ikaw ang may asawa. Mas lalong mapaklang tumawa si Logan. Bakit? Hindi mo ba asawa si Sean? Hindi! Parehong natigilan ng dalawa matapos marinig ang sagot ni Gianna. Nagtatakang napatingin si Gianna kay Logan nang makita ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Kitang-kita sa mga mata nito ang magkahalong emosyon, gulat, kaguluhan at pananabik. Ginulo ni Logan ang kanyang buhok at tumalikod. Kailangan niyang kumalma
dahil kung hindi tuluyan ang sasabog ang emosyon niya. Hindi mo na lang sana pinabalik sa Maynila ang asawa mo kung magkakaganito ka. Kalmado ang sabi ni Gianna bago pumanhik sa kusina. Tahimik na ang buong mansyon habang nagluluto si Gianna. Kahit wala sa sarili, nagawa naman niyang makapaghain ng pagkain para kay Logan. Mabigat pa rin ang kanyang nararamdaman dahil sa naging sagutan nila ni Sean. At heto naman agad si Logan na sumunod. Kailangan niyang mapag-isa upang mapakalma ang sarili. Subalit hindi na siya nakalabas pa ng kusina matapos humarang ni Logan. Hindi ko asawa si Chloe. Si Gianna naman ang mapaklang tumawa. Huwag mo na akong asarin, senyorito. Nariyan ang pagkain mo. Hindi ko asawa si Chloe. Hanggang kailan mo uulit-ulitin niyang sabihin? Hanggang sa maniwala ka. Muling tumawa ng pagak si Gianna. Ipinakita niya ang pagod na emosyon. At hindi ko alam ang narinig mo para sabihin mo ngayong maniwala ako na hindi mo asawa si Chloe. Pasensya na, Logan. Pero kung naghahanap ka ng kalaro, wag ako, iba na lang. Ganyan din ang nararamdaman ko, Gianna. Ganyan na ganyan din ngayong sinasabi mong hindi mo asawa si Sean. Gayong nagpadala ka nun ng liham. Liham na laman ng salitang hindi mo na ako mahihintay. Dahil may nararamdaman ka na para kay Sean. At ano? Sa sumunod na buwan, si Sean naman nagpadala ng imbitasyon ng kasal nyo. Dahil nagdadalang tao ka na. Logan, gusto kong umuwi agad sa Pilipinas ng mga oras na yun, Gianna. Gusto kong umuwi at bawiin ka. Kasi diba akin ka? May pangako tayo sa isa't isa, diba? Pero nung kumpirmahin ng kapatid kong totoo na buntis ka, nawalan na ako ng lakas, Gianna. Pakiramdam ko na matay ang kalahati ng pagkatao ko dahil sa balitang yon. Kaya pumayag na rin ako sa peking kasal na inalok ng pamilya ni Chloe. Pero hindi rehistrado ang kasal na yon. Para lamang yon sa media. Kahit ayaw ko pumayag ako dahil sobra ako nasasaktan, Gianna. Huwag mo akong baliktarin, Logan. Ikaw ang hindi tumupad sa pangako. Ikaw ang hindi bumalik. Dahil sa pag-aakalang wala na akong babalikan. Meron, Logan. Dahil nandito ako at patuloy na naghihintay sa'yo. Kahit ang sakit umasa at ang hirap maghintay, nandito pa din ako. Hindi ko asawa si Sean at walang kasalan naganap sa pagitan naming dalawa. Maski ang magkagusto sa kanya hindi ko nagawa dahil ikaw lang naman eh. At ang taga ko para patuloy kang mahalin. Mabilis sinakop ni Logan ang mukha ni Gianna gamit ang kanyang palad at pinahid ang luha nito. Patawarin mo ako, Gianna. Patawarin mo ako kung naniwala ako sa liham na yon at kung nagduda ako sa pagmamahal mo para sa akin. I'm sorry. Pero kagaya mo, ni minsan hindi ka rin nawala sa puso ko. Pag-amin ni Logan at mahigpit na niyakap ang babae bago marahang pakawalan upang itanong ang isang bagay. Pero sino ang ama ng pinagbuntis mo? Umiling ng umiling si Gianna. Hindi niya alam kung kaya na ba niyang sagutin ang tanong na yon. Matapos malaman ang lahat, hindi alam ni Gianna kung ito ba ang tamang oras para sabihin kay Logan ang tungkol kay Baste. Buong lakas kumawala si Gianna sa bisig ni Logan at agad nilakas sarili sa kanyang silid. Matapos ang kumprontasyon, gumising na lamang si Logan na si Tia Anita ang kasama sa mansyon at hindi na si Gianna. Labis ang kanyang pagsisisi. Kung batid lamang niyang iiwanan siya nito, sana ikinulong niya na lamang ito sa kanyang bisig. Kaya naman sa sumunod na araw, walang palya ang naging pagmamakaawan ni Logan kay Anita para lamang malaman kung nasan si Gianna. Maagang nawala ang kanyang ina at iniwan siya ng kanyang ama. Kaya labis ang sakit at hirap niya noong hindi ka na bumalik, Logan. Pero ngayon na ipaliwanag mo ng lahat, bibigyan kita ng pangalawang pagkakataon. Ipangako mo lamang na ito na ang huling beses na sasaktan mo si Gianna. Ani Anita matapos magmakaawan ni Logan. I promise, just give me this chance and I will love her for a lifetime.
Napailing na lamang si Gianna matapos marinig mismo kay Sean ang ginawa nito sa 4 na taon na nakalipas. Hindi siya makapaniwala. Sa bulag na pag-ibig ni Sean para sa kanya, nagawa nitong gumawa ng isang bagay na nagdulot ng sakit sa kanila sa mahabang panahon. Humingi ng tawad si Sean, subalit hindi agad yun maibibigay ni Gianna dahil sa naging lalim ng iniwan nitong sugat. Kung sana hindi yun ginawa ni Sean, kung sana hindi siya nagsinungaling sa bagay na yun, siguro hindi niya dadanasin ang sakit at hirap na mag-isa lang siya. Gianna. Pangalan ng dalaga ang tinawag nito, subalit nasa batang nilalaro niya ang buong atensyon ni Logan. Ang makarisma niyang mata, mababatidan ng emosyong pananabik. Isang hilam na luha ang sumilip sa mga mata ni Logan, habang nakatitig sa batang isinabuhay ang larawan niya nung bata siya. Isang figura ng bata na hindi maikakailang kamukhang kamukha niya. Anong ginagawa mo dito? Mariing tanong ni Gianna nang makabalik siya sa labas matapos ipasok sa loob ng bahay ang kanyang anak. Di pa tayo tapos mag-usap. At mukhang meron naman tayong bagong pag-uusapan. Ani Logan sa seryosong tinig, subalit walang emosyon ang mababakas sa kanyang muka. Hindi. Tapos na tayong mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Mag-uusap tayo, Gianna. Umalis ka na, Logan. Umalis ka na, senyorito. Wala na tayong dapat pag-usapan. Bumuntong hininga si Logan dahil sa pagmamatigas ni Gianna. Marahan siyang tumitig sa babae bago buksan ang gate na nakapagitan sa kanilang dalawa at parang sako ng bigas na kinarga si Gianna. At kahit anong pagpupumiglas, walang nagawa si Gianna. Masyadong malakas si Logan para matakasan niya. Niwala nga itong kahirap-hirap na naisakay siya sa dalang pickup. Stop that, Gianna. Pinapagod mo lang ang sarili mo. Pagod na huminto si Gianna sa pagbubukas sa pintuan ng pick-up. Kasalukuyan ng umaandar ang sasakyan sa daang patungo sa mansyon. Kahit anong sabi ni Gianna na ihinto ang sasakyan, parang walang naririnig si Logan. Tuloy-tuloy lamang ito sa pagmamaneho habang seryoso ang tingin sa daan. Sumisilip ang kulay kahel na kalangitan sa may kanluran. Dapit hapon na. Kay ganda ng pagmasda ng ulap, subalit hindi yun masapawan ng kakaibang nararamdaman ni Gianna. Sunod-sunod na pagmumura ang binigkas ni Logan nang bigla na lamang tumirik ang sasakyan sa gitna ng daan. Bumaba ito at tinignan ang makina. Ginamit ni Gianna ang pagkakataon na yun para lumabas at takasan ang lalaki. Subalit traidor ang tadhana. Dahil ang tinahak na daan ni Gianna ay ang daan patungo sa pamosong burol kung saan madadaanan ng batis na minsang naging saksi ng pag-iisa nila ni Logan. Sana sinabi mo na lang sa akin na dito mo pala gusto tayo mag-usap. E di sana kanina pa tayo nakapag-umpisa. Pilyong saad ni Logan na nakasunod kay Gianna. Mariing pumikit si Gianna para pakalmahin sana ang sarili. Subalit sa kanyang pagpikit, siya namang paglitaw ng imahe ng kanilang pinagsaluhan ni Logan noon sa mismong lugar kung nasan sila ngayon. Hindi na kita hayaang makatakas muli, Gianna. Aamin ka ng kusa o aamin ka habang inaangkin kita. Kinilabutan ng buong katawan ni Gianna dahil sa seryosong tinig ni Logan. Sa tinig pa lamang, batid niya ang pananabik nito sa kanya. Sa tinig pa lamang nito, alam niyang alinman sa dalawang piliin niya, siguradong wala na siyang kawala. Oo, Logan. Ang pinagbuntis ko ay ang batang nakita mo kanina. At ang batang yun sa'yo. Tanging ang kumpirmasyon lamang na yon ang nais marinig ni Logan. Hindi na mahalaga ang ginawa ni siya noon para makapaghiwalay sila. Hindi alam ni Logan kung paano siya makakabawi sa mga taong mag-isang hinarap ni Gianna ang pagbubuntis at pagpapalaki sa kanilang anak. Ang tanging alam lamang ni Logan sa oras na yon ay ang muling mahagka ng babaeng pinakamamahal niya. Sa ikalawang pagkakataon, nangyari ang pagniniig sa pagitan nilang dalawa. Lalong gumagaling ang cowgirl ko, ani Logan, at hinayaan ang babae na pangunahan ng tagpo nila. Hindi alam ni Gianna kung anong mararamdaman niya matapos gumising kinabukasan
at malamang umalis ang lalaki pabalik sa Maynila. Wala itong sinabi sa kanya na babalik ito ng Maynila. Tanging ang salitang mahal kita ang bukang bibig ni Logan habang nagniniig sila. Pinahid niya ang hilam na luha, subalit agad ding kumawala ang hikbi dahil sa takot na nadarama. Takot na baka isa lamang panaginip ang lahat. Takot na baka sa pagkakataong ito, tuluyan ang hindi babalik ang lalaki sa piling niya. Magpapakasal na ako. Yun ang unang salita na lumabas sa bibig ni Logan nang makarating siya sa kanilang mansyon. Ni hindi nga ito bumati sa kanyang pamilya. Papakasalan ko si Gianna. Let's go to Bukidnon. Mamanhi ka na agad tayo para makilala niyo na rin ang inyong apo. Kung ganon, pumaron na tayo ngayon din. Saad ng kanyang ama matapos marinig ang pinakahuling salita. Muling kumawala ang paghikbi ni Gianna nang makita ang pagparada ng pick-up ni Logan sa harap ng bahay ng kanyang pinsan. Inanyayahan ni Logan ang sarili at malalaking hinakbang ang pagitan nila ng kanyang mag-ina. Agad niya silang kinulong sa kanyang bisig at walang kasing higpit niyang niyakap ang mga ito. Halos hindi nabitawan ni Logan ang anak mula ng kargahingi ito. Ayaw niyang mawala ito sa kanyang paningin. Gusto niyang punan agad ang mahabang taon na hindi niya nabuhat ang kanyang anak sa kanyang bisig. Maging sa pagtulog ng anak, masugid niyang pinapanood ito. Ultimo paghinga nito. You are amazing, Gianna. You are amazing for raising this little boy alone. Ang atensyon naman ni Gianna ay nasa kanya. Alam mo ba kung ano lalo nagpahirap sa akin habang pinapalaki ko siya? Yung katotohanan na kamukha ka niya. Sa tuwing titingin ako sa kanya, ikaw yung una ko nakikita eh. Kaya kahit gustong gusto kitang kalimutan, di ko magawa. Mukhang effective pala para maging kamukha ko muli yung susunod pa nating anak kung sakaling gawin ulit natin yung bagay na yun. In a cowgirl position. Natatawang hinampas ni Gianna ang lalaki dahil sa biro nito. Hinayaan niya ang mabangong amoy ng lalaki na pumuno sa kanyang sistema nang isiksik ni Gianna ang kanyang sarili sa yakap ng lalaki. Galit ka ba kay Sean? Agad na umiling si Logan. Gusto kong magalit, pero mas pipiliin kong intindihin siya. Kung ako rin sigurong nasa posisyon niya, pipiliin ko rin maging akin ka. But still, what he did is wrong. Pero hindi ko rin ipagdadamot ang pagpapatawad. Kaibigan ko pa rin siya. Kaibigan pa rin natin siya. At kumpare pa, dahil ninong siya ni Baste. Matamis ng ngiti ang iginawad ni Logan kay Gianna bago niya hinalikan ang babae sa labi. Patawarin na natin ang nangyari sa nakaraan. Let's all move on. Simulan natin ang pagkakataong ito ng walang bahid ng negatibo. Mahirap mang magpatawad, lalo kung labis kang nasaktan, subalit sa kaso ni Logan at Gianna, mas nangibabaw ang kapatawaran kaysa ang sakit na idinulot ng ginawa ni Sean. Sa mansyon na nakatira si Gianna at ang kanilang anak. Bawat umagang gigising si Logan, mukha ni Gianna ang unang nakikita niya. Kaya lalo siyang nahuhulog dito. Sa dami ng nakita at nakilala niyang babae, tanging si Gianna lamang ang lubos na pumukaw sa kanyang puso. Hindi niya kailanman pinagsisihan na pumayag siyang tumira sa hasyenda nung alokin siya ng kanyang lolo. Dahil sa desisyon na yon, nakilala niya ang babaeng nagturo sa kanyang mga bayo, masaktan at magmahal. Kung pwede lamang pakasalan ni Logan si Gianna sa may batis, subalit masyadong makipot ang lugar para maging komportable ang mga bisita. Sa huli, ang rancho ang napili nilang venue sa kanilang kasal, sa lugar kung saan iginawad ni Gianna ang unang halik para gisingin ang puso ng lalaki. Pwede bang pakikrop to? O kaya pakiulit ang shot? Sige na! Maktol ni Colt matapos makita ang resulta ng pre-nuptial photoshoot ni Gianna at Logan. Come on, Gianna! Please! Bagay na bagay kang maging ambassadress ng rancho. Ayun na lang ilagay mo.
Ba't kailangan pang ikra pa ulitin? Reklamo ni Logan sa pinsan. Yung mukha lang ni Gianna ang kailangan ko, sinasali mo pa yung mukha mo eh. Malis ka na nga. Iistorbo yung shoot namin eh. Bumalik ka na sa Bacolod. Hinihintay ka na ng sekretarya mo. Pang-aasar ni Logan sa pinsan bago akayin si Gianna upang ituloy ang kanilang photoshoot. Lula ng dekoradang kabayo, inihatid si Gianna sa bukana ng man-made isle na nasa pinakagitna ng rancho na may temang Cowgirl Ranch. Pagkatapos ng mahabang karera ng samot-saring emosyon, sa pagmamahalang panghabang buhay din pala ang kanilang magiging destinasyon. Kasamang naglakad ni Logan ang kanilang anak na si Sebastian, terno sila ng suot na Amerikana habang naka-cowboy hat. Kasunod niyon, ang panauhin ng kasal hanggang sa magbigay hudyat na ang organizer sa pagpasok ng bride. Hindi na kailangang manood ni Gianna ng Disney movies dahil ang kanyang sariling fairy tale story nagsimula na. May Gianna, hindi ko na kailangan mangako na babalik ako. Dahil simula ngayon, hindi na ako aalis sa tabi mo. Saang karera man tayo dalhin ng tadhana, makakaasa kang sa'yo lang ang magiging destinasyon ko. Ang pagkadurog ng puso ni Gianna nung hindi makabalik si Logan, napalitan ng pagkabuo ngayong buo na ang kanilang pamilya. Hinaplos ni Gianna ang maliit na tiyan habang pinapanood ang mag-ama na naglalaro sa may hasyenda. Parang dati lang, tinuturuan pa ni Gianna ang anak na maglakad. Ngayon, maliksi na itong nakikipaghabulan sa kanyang ama. Lumaki mang hindi nakagisna ng kumpletong pamilya. Ngayon, meron na siyang sariling pamilya na kukumpleto sa kanya. Ano nangyari sa'yo? Dinala ka raw sa ospital, sabi ni Tia Anita. Puno ng pag-aalala na sabi ni Logan mula sa kabilang linya. Nasa ibang bansa ito para sa isang malaking conference. Ayaw man umalis, kailangan niyang umattend. Logan? Ano? Come on, Gianna. Huwag mo na akong bitinin. I'm freaking nervous here. Please, tell me exactly what happened to you. Ano? May sakit ka? Tatawagan ko lahat ng doktor na kakilala ko kahit saang bansa pa yan. Tell me. Naitikom ni Gianna ang bibig upang pigilan ng pagtawa. Naka-loudspeaker ang cellphone nito, kaya't narinig ng buong pamilya ni Logan na kasama niya ang pinagsasabi ng lalaki. Gianna, nandiyan ka pa ba? Gianna, come on, magsalita ka please. Logan kasi... God! Gianna, mamamatay na ako sa kaba. I'm calling all the doctors right now. Ano man ang sabihin mo sa akin yan, ipapadala ko lahat ng doktor dyan sa mansyon. Magbubook na rin ako ng flight ko pabalik ng Pilipinas. Bahala na sila dito. Buntis ako. Kambal? Logan? Matapos ang sinabi nga ni Gianna, hindi na nila narinig na magsalita ang lalaki sa kabilang linya. Ang sunod nilang narinig ay ang tinig ni Colt na nagsasabing nahimatay si Logan matapos marinig ang balita. Mahigpit na yakap ang isinalubong ni Gianna sa kanyang asawa pag uwi nito mula sa ibang bansa. Pinupog niya ng halik ang mukha ni Gianna bago isunod ang anak. Pagkatapos, dahan-dahan itong lumuhod upang mapantayan ang medyo maumbok ng tiyan ni Gianna. Isang masuyong halik ang idinampi ni Logan sa tiyan ng asawa bago matagpuan ang sariling lumuluha na pala dahil sa sobrang saya ng kanyang puso. Kinarga niya ang kanilang panganay na si Sebastian bago hapitin si Gianna gamit ang libreng braso. Sobrang saya ko. Sobrang saya ko, Gianna. Madamdaming ani Logan bago halikan ng tungki ng ilong ni Gianna. Maraming salamat sa kumpletong pamilya, Logan. Hindi man agad natupad ni Logan ang kanyang pangako kay Gianna dahil sa isang maling liham, naging daan naman yon para matupad ang pangakong panghabang buhay na pagmamahal para sa babaeng kanyang asawa kasama ang binuo nilang pamilya. Minsan, ang mga pangakong hindi natutupad ang siyang nagiging gabay upang mas matupad ang mas pinakamalaki pang pangako sa buhay. At sa napakagandang tanawin ng rancho, si Gianna, na siyang nakilalang cowgirl ni Logan, ang pinakamagandang tanawin para sa lalaki. Para kay Logan, na tagapagmana ng rancho,
at eredero ng pamilya Lopez.